Maayong hapon, Ma'am Duydoy. We are the Group 1 Reporting Lesson 8, Concept Evaluation. I'm Mary Ann M. Rubin. Including in my group is Miss Rebecca Catalan, Miss Aaron Jan Estubio, Mr. Ramil Helicami, and Mr. Kim Mark Hudson. But first, I read the learning outcome first. By the end of this topic, students should be able to evaluate the product concept using qualitative and quantitative methods. Understand the role of consumer input in concept testing to enhance product development. What is concept evaluation? Concept evaluation is the process of screening, testing, and assessing product concepts before skill development. Kumbaga, mga ideas, nagkalain-lain nga idea sa usa ka product, giagi og screening, testing ug assessing. Full skill develop na siya, ready to release sa market. Need ang concept evaluation sa product o sa usa ka kumpanya para malikayan sa usa ka product para malikayan ang risk o ma-meet ang needs sa usa consumer aron ang imong product magdugay sa market. Kung halimbawa kung company sad, imong i-evaluate ang dili mga angay sa usa ka company para ang imong company dili malusing. Like for example na ko sa concept evaluation is ang product na Coca-Cola. Coca-Cola, we all know that Coca-Cola is a refreshing drink. Ang Coca-Cola nag-start siya sa 1886. Nag-iimbento siya ni Dr. John Stitt Pemberton dito sa Georgia, USA. Si Dr. Pemberton usa ni siya kaning pharmacist. Giimbento ni Dr. Pemberton ang Coca-Cola tungod aron mahimong tambal sakit sa ulo. Apan ang mga tao gihimo man siya og kanang gi-consume siya permanente ba, so ang gihimo ni Dr. Pemberton yang gi-adjust ang mahimo siya nga tambal jud para dili pod ang mga tao nga mo consume niini nga mao nga refreshing drink is dili ma-high or ma-overdose. So gi-studyhan jud ni Dr. Pemberton iyang giagi screening, gitistingan ang iyang kalami kung kana bitaw okay lang ba sa iyang packaging, sa iyang branding aron mapatok sa consumer o sa market. So maong naglong last ang Coca-Cola until now tungod sa iyang originality nga kalami. Ang Coca-Cola is naa jud siya sarili nga kana bitang dili lami nga kanana siya originality nga kalami nga dili mamsundog sa uban. So man bisan pa man sa kadaghan-daghan nga mga soft drinks nga nagawas sa ato ang market karon pero wala jud makakuha sa flavor sa Coca-Cola. Another example na ko is ang Lucky Me Instant Noodles. Lucky Me Instant Noodles, start si Lucky Me sa 1989. Gihimo siya sa kumpanya sa Mood Nissan Corporation. Si Lucky Me is 36 years na sa market. Tapos before good si Lucky Me gi-release, giagi gud siya og kaning concept evaluation. So gistudyhan gud siya sa mga naghimo niini, gi-evaluate ang dili angay unya mahimo ra siyang dali lang siya lutuon ba nya affordable sa ngadto pod sa uban sa mga makapalit sa mao nga produkto. Then sila kami karon is nana siya aning pancit canton. So si concept evaluation na siya tulo ka K. Ang una ay screening product concepts, ikaduha is testing product concept, ikatulo is evaluating product concept. But ang screening product concept lang usa ang ako ang i-discuss kay the rest nga key is another reporter na pud ang mag-report. So screening product concepts. Screening product concepts, pagpili sa pinaka the best nga idea sa usa ka product alang sa kaayuhan sa produkto or sa kaayuhan sa kumpanya. Kung halimbawa kung nag-produce ka og product
ah, lantawon nimo ang kanabitang lantawon nimo ang imong mga consumer, dili lang ka mag-focus sa kanang makapalit lang, kun dili kailangan ah, kailangan nga ang imong produkto mapalit jud sa market nga na siya mga ah, another mga kanang strategy ba nga para makuan pod ang mga customers makuan pod siya nga makapalit jud siya. Tapos ako ang example ni kuan screening product concepts is ang Fitbit fitness tracker. Ah, Fitbit Fitbit is a wearable fitness tracker. Unsa may si a wearable fitness tracker? Nag-focus ako ano siya relo. Si ang kumpanya niini gitanggal sa kumpanya ang general purpose nila nga smartwatches lang. Gi-focus nila ang fitness related features. Unsa ilang gibutang sa kuan? Fitness related features gibutangan nila og step counter, calorie tracking, measuring heart rates, sleep tracking, workouts routine, notifications. So mo na gikuan gidagdag sa kumpanya. Ang kumpanya wala siya nagpili og high-end smartwatches kundi aron dali lang siya gamiton og accessible sa tanan. So na siguro na siya mga mahalon nga mga kanay bitawng mga nagamit ani nga mao nga smartwatches, pero gihimo siya nga gibutangan siya og kaning concept sa kaning sa usa ka company nga mahimo siyang mahimong affordable. Dili lang siya nag-focus sa relo lang, so gibutangan nila og fitness tracker para dili lang yun ba nga ay relo lang man siya. Pero kung butangan nimo siya og katong gibutangan nila og fitness tracker, so makaana sila nga gawas sa relo na pag kaning kuan tracker sa imong panglawas nga bahin, so man ma-enhance pod ang mga consumer nga mopalit kay dili lang siya naga-focus sa orasan lang. So na siya fitness tracker nga gi-additional sa kang kumpanya. Ang kumpanya nag-focus sa concept nga adunay dakong potential sa market ang Fitbit tracker tungod kay daghan nga naga-workout. So biskan good o siguro naga-workout ka or dili, basta importante nga ang naa sila gi-additional nga makaayo sa imong panglawas nga bahin. So mo nag ilang gipokusan pud sa usa ka company aron lang dili lang gid nga makaingon lang gid ang mga consumer nga relo lang man siya kun ang murag kuan lang siya sa panglawas. So kung makuan man gud nga ay naa po siya appeal nga features nga mga fitness tracker about sa imong panglawas, so makapalit jud ang kuan murag double purpose kumbaga siya ba na siya fitness tracker na pa siya relo. So yung ano nga friendly user ug affordable lang siya. So, another example sa gikuhan ako sa book is ang Tesla. Kabalo man ta si Tesla is an American multinational automotive and clean energy company si Tesla. Si Tesla ang nagahimo o nagaproduce og mga electric vehicles. So might consider launching 3 different electric car models but use screening criteria like battery efficiency. So mao po na ilahang gina concept o gina evaluate nila. Then production cost kung pila ilahang naabot sa mga sakyanan, kung dili ba sila malawgi or okay ba sila, kung ni katuloy, and market demand to decide which ones moves to the next stage. So ila pong gikuan ang consumer kung or sa market kung unsa pa gyud kanang unsay angay nila nga ikuan ba idagdag sa mao nga sakyanan or angay tanggalon ana nga sakyanan nga kanang makakuan jud ang mga consumer ba nga mahimo siyang high-end nga mga sakyanan. So manang example na ko sa screening product concept. So the rest nga kay aspect sa concept evaluation, the 2 and the 3 is the next reporter. Thank you, ma'am. That's all. Number 2. Testing product concept. After screening, companies conduct concept testing by presenting selected ideas to potential customers and gathering feedback. The goal is to assess
usability, functionality, and overall customer acceptance. So, ang pasabot ana is after sa screening, ang ilahang company mag-conduct og testing sa mga tao para makabalo sila, makagather sila og feedback para makuha nila kung kana nga product is okay na ba, wala na ba siya'y daot, kuan kanang makabalusad nga ganahan ba ang mga tao ana. Common testing methods. Focus groups. Small groups of target customers discuss their thoughts about the concept. So, mag-create ni sila og grupo or target nila ang customer. Mag-istorya sila bahin sa mga opinion about ana nga product. Surveys and questionnaires collect data on preferences, price sensitivity, and willingness to buy. So, kani siya, mag-conduct ni sila og survey o questionnaire para makakuha sila kung unsay angay nila nga buhaton. Kung pila ang estimated price nila nga kaya ra pud nila sa bulsa, then willing ba sila mo palit kung naa na siya nga product. A and B testing, comparing two variations of a product concept to see which performs better. So kani siya dapat himo sila og testing nga A and B para sa mga customer para kung asay mas better sa ilahang duha. Kung mapilian nila ang A, so ang A ang ilahang ipagawas nga product. Prototyping and demos, creating a working model for users to interact with and provide feedback. So, kani sila is maghimo na siya og sample o model nga product para masulayan sa mga customer and makahatag sila og feedback kung unsa ang nindot nga feedback or napod ba'y kakulangan. The example is Apple often test new features by releasing beta versions of iOS to selected users. Feedback from this testing helps improve software before the official launch. So, ang Apple lang example ani. Kaya ang Apple nagapagawas og testing nga version ang ilahang iPhone software sa pipila ra ka mga users kay dili pod pwede nga tanan users ilahang ipa-testing kay daghan biya kay mamili ra na sila og pila ra ka tao. Tapos magkuha sila sa feedback. Then, gamiton dayon nila para ma-improve ang final version. So, ang akong topic there is evaluating product concept. The advantage involved analyzing the feedback and the data conducted from testing to determine if the product should move forward. Evaluation is done using both qualitative and quantitative methods.
So, ang qualitative product, mo ni siya ang pinaka-last concept sa product because diri ni mag-testing of product kung pasado ba sa customer needs o unsa na lang ilang feedback sa item. So, ang quantitative methods, understanding consumer perception. Focus group is the discussion to explore consumer emotion and reaction. So, ang focus group is, murag, ang example ni is like a brainstorming. So, kailangan dyan mag-brainstorming para makabaloon sa mga kulang sa product. Observational research. Watching how users interact with the prototypes. So, ang observational research is example ani kung magpapisa sa imong baligya na unsa imong makita na satisfaction ba sila or dili sa imong product. Interviews, one-on-one session to understanding customer motivation. So, ang interview, ano naman yun siya, no? So magwano jud ka, mangutana jud ka sa mga customer kung unsa pay kulang sa imong brand. Example, a fashion brand test the new line eco-friendly sneakers through focus group. So ang ni is nag-product testing sila sa mga consumer kung goods pa ba o patok ba sa ilahang mga participants love the sustainability aspects but find the design unattractive, blending the company to refine the aesthetics before launch. So, ang sneakers daw is na sila comment na dili daw siya attractive o dili siya aesthetic para sa karon na panahon. So, quantitative methods, measuring performance with data, survey with polls. So, survey is collecting the responses from large, simple to measure preference. So, kani siya is mura siya conduct sila og pangutana og dito sila mag-measure kung mas daghan ba ang satisfied sa ilang product. Conjoint analysis, identify which product future matter most the consumers needs. So, conjoint analysis, for example, most responded will say price is very important when buying smartphone. Example ani kay iPhone 14. Di sila pwede i-save sa presyo sa iPhone 15 because dahil sila og future. Kay og save sila og presyo nganong makapalit pa man og 14 kung same ra man sila sa 15. So ang sale forecasting. So ang sale forecasting is predicting potential revenue based on test market result. So ang sales forecasting is mura siya o predict sa future sa imong business. Pero ang kay ang gibasihan murag kabalo na naka sa result before nimo buhaton. So ang example ato is the fast food is introducing plant-based burger in select location to track the sale data. So, marata, salamat. So, good day ma'am. I am Ramil Likami, the supporter of the group. So, the role of the consumer input concept testing. Consumer play a critical role in a concept testing because they are the ultimate end user. Their insight help businesses. Sa business owner, dako kayog tabang para sa tuwa ang insight sa atong consumer. Kay sila man ang mupalit sa atong product. Maong if negative feedback gani ilang mahatag sa tuwa after testing our product, we need to admit and accept it. Kay aron diha nga pamaagi mo grow atong business. Kay syempre ang consumer sila ang kibalid na ay dako nga role when it comes to business. So, avoid developing products that lack demand. And of course, when you're going to build business, tanawon jud nimo unsay related or unsay trending sa lugar nga imong tukuran og business. Kay dako impact aron mo grow imong business. Ayaw jud pagtukod og business nga kabalo kang hinay ang anang lugara. For example, nag-business ka sa rural area.
which means wala sila kuryente and medyo dili maka-afford ang mga tao og dako nga kantidad. So ikaw nga business minded owner, kailangan nga i-align nimo sa ilang status o sa kaya sa ilang budget. And third, identify areas for improvement before launch. Mao akong ingon giingon sa permero nga og sa rural area ka magtukod, you need also to identify what you can offer to them sa imong consumer. Unsa kahay nindot ibaligya dire nga mupasok sa ilang test o budget. Dapat ingana ang mindset. Determine the right pricing and marketing strategy. Same sa akong giingon ganina nga og magbaligya ka, firstly jud tan-aw nimo ang status sa community nga imong gitukuran aron mupasok sa ilang budget imong product. Dapat when it comes a business, dili jud mawala ang marketing strategy, like for example mga tagag flyers sa gawas sa imong store aron wala pa sila kasulod na sila insight nga mao diay nang nasa sulod sa imong store, or di kaya magpilit kag tarpaulin sa gawas nga dali ra makita sa customer. Actually mao na isa sa pinaka crucial when it comes a business. Mao na example, Starbucks introduced the pumpkin spice latte or PSL after concept testing revealed strong consumer interest and a social flavor. The drink became a bestseller, providing the value of consumer input. Thank you.